Alam mo ba? Malaking hamon na para sa ilan ang pagkakaroon ng kapansanan. Pero tila mas mabigat pa kaysa sa pagkakaroon ng kapansanan ang iba't ibang panghuhusga ng iba sa mga persons with disabilities. Ngayong araw, December 3, ipinagdiriwang ang International Day of Persons with Disabilities. Pero, paano nga ba ito nagsimula at bakit ito mahalaga? Nagsimula ito taong 1992 nang simulan ng United Nations General Assembly na magkaroon ng isang araw para sa mga PWDs. Ito ay bahagi ng Resolution 47.3 na layong itaguyod ang pantay na pagtrato at karapatan ng mga may kapansanan sa lipunan. Hangad din ng pagdiriwang na ito na bigyang kaalaman ang mga tao tungkol sa mga hinanaing, pangangailangan at karapatan ng mga PWD. Ayon sa World Health Organization, tinatayang nasa 1.3 bilyon o 16% ng populasyon sa buong mundo ay may kapansanan. Dito naman sa Pilipinas, tinatayang nasa 1.4 milyon ang mga PWD batay sa datos ng National Institutes of Health noong taong 2021. Sa dami ng bilang na ito, hindi maiwasan na marami pa rin sa mga kababayan nating PWD ang nakakaranas ng diskriminasyon. Ilan nga dito ay ang hindi pagbibigay ng angkop na edukasyon, kawalan ng trabaho at limitadong akses sa mga pampublikong pasilidad. Kaya naman, mahalaga ang pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities. Ito ay upang iparating sa lahat na ang mga PWD ay may kakayahan din na makibahagi sa lipunan kung bibigyan lamang sila ng pantay na pagkakataon. Sa Pilipinas, mayroong Magna Carta for Persons with Disabilities o Republic Act 7277. Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga karapatan ng mga PWD sa edukasyon, trabaho at akses sa mga serbisyo. Mayroon ding Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kung saan kasama ang mga PWD sa mga nabibigyan ng suporta nito. Mayroon ding Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat lungsod at munisipyo para tumulong sa mga PWD. Hindi rin mawawala ang 20% discount at VAT exemption sa mga restaurant, transportasyon, hospital at gamot. At syempre, may priority lane rin sila sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga pampasaherong sasakyan at government offices. Pero, marami pang pangangailangan ang hindi natutugunan, tulad ng mas maraming trabaho para sa kanila at mas mabuting akses sa mga pasilidad para sa mga naka-wheelchair. Kaya, kailangan nating maging mas aktibo at makiisa sa pagsusulong ng pantay na karapatan anuman ang sitwasyon ng bawat isa. Ngayon, alam mo na!